Is 221G is denial? So, yun yung magiging most common yung doubt o tanong sa akin. Meaning, hindi ka denial, pero hindi ka rin approve. Ano yun? Na ang gulo. Madali lang. Hi mga kabayan, kamusta po sa inyong lahat? Ngayon, nagbabalik ulit sa inyo Jeannie Pinay Hawaii ang tumutulong sa inyo sa US Immigration sa inyong journey sa US Embassy Manila. So ngayon maganda rin uli ang ating topic dahil naranasan nyo na bang madinay kayo sa US Embassy Manila o naranasan nyo na bang matutuwan G? Ang topic na ito ay mukhang nakakatakot, scary, dahil yung word na 221G. Ano nga ba yung 221G? Tara, samahan niyo ako at nang tayo magsimula sa US Immigration Visa ninyo, sa journey nyo, at para maiwasan nyo rin ang 221G at malaman nyo kung ano ang ibig sabihin ng 221G. 221G. Maraming kinakabahan dito. But don't worry, tutulungan ko kayo at para maunawaan nyo kung ano nga ba ang 221G at para saan ba ito at hindi po ito final denial. Tandaan nyo, I will explain everything para po maging klaro sa inyo. So, ano nga ba ang 221G? Ito ay isang temporary na nakahold ang inyong visa application. Ibig lang sabihin po nito, ang Embassy Manila kailangan po ng more documents at more analyzation doon sa visa application nyo po. At kailangan po nila ng oras at more time para po makapag-desisyon sila sa application ninyo. May 4 na dahilan po na common kung bakit binibigyan nila ng 221G. Iisa-isahin po natin ito sa inyo para po maliwanagan yung mabuti. At kung ano man yung nako-confuse kayo sa 221G, huwag po kayong matakot. Kaya po nandito ako sa inyo para matulungan ko kayo kung ano po yung dapat ninyong gawin. Una po is missing documents. So ibig pong sabihin, kulang po ang documents mo. Halimbawa, kulang po ang NBI ninyo o kulang po ang mga civil documents nyo, yung pong mga PSA nyo. Pangalawa po is financial documents. Baka po si petitioner hindi pa ho nakakapag-submit ng kanyang tax return. Kailangan po ng 3 years na kanyang tax return. And also, W2 and 1040. Alam na po nila yon, so wag po kayong mag-alala. Bali, ang gagawin nyo po, sasabihin nyo na lang po si petitioner kung ano po yung kulang kapag sinabi po ng US Embassy sa inyo ni Consul na kulang po ng financial documents. Ibibigay naman po yung listahan noon. Mamaya i-discuss ko po sa inyo yon. Pangatlo po, yung proof of relationship. Baka po doon sa US Embassy, si Consul, lack of information po yung naibigay nyo tungkol sa proof of relationship nyo. For example, lack of photos po kayo, yung pinakita nyo mga picture nyo, o yung mga common nyo na communication ninyo, lack of communication, o maaari din pong kailangan pa po nilang mas marami pang proof na maaaring gap relationship po ninyo. So, yun din po yung isa sa mga dahilan na yon. Pwede rin po yung sagot nyo is inconsistent answers, pabago-bago. So, pwede rin pong isa ho sa dahilan din yun sa proof of relationship ninyo. Kaya ho, nagda-doubt si Consul sa inyo. Pang-apat po is yung I-864. Dito po yung mga CR1, IR1 visa. Yung po ibig sabihin po nun yung affidavit of support or yung tinatawag na I-134 issue. Yung panglima naman po, ito naman po yung kapag
mali-mali po yung spelling ng inyong birth certificate sa PSA o yung mga information nyo po sa marriage contract, sa marriage certificate ninyo, baka mali po yung date o mali po yung place kung saan po kayo kinasal, maaari po rin dahilan po iyon. Pang-anim, para po sa mga K1, yung mga Senomar po, ito po yung sinasabi kong Certificate of No Marriage, baka wala po kayo nun na isubmit. And para naman po sa CR1 o IR1, baka wala po kayong advisory on marriage. So, isa rin po yun sa dahilan sa 221G. And then, meron pa rin pong isa, napaka-importante po sa lahat, kapag ang mga fiancé nyo o yung mga magiging asawa nyo o yung asawa nyo po na-divorce po dito sa US o kahit po sa ibang, kung nakapag-asawa na po sila kahit saang lugar, kailangan po nila ng divorce paper. At make sure po, yung divorce paper po ng asawa ninyo o ng fiancé ninyo, kailangan po kapag sinubmit po ninyo sa kanila yon is kailangan po ng certified true copy. So, pakuwanin nyo na rin po sila doon kung saan po yung court. Okay, after the missing documents, ang pangalawa naman po is yung medical examination po natin, yung resulta po natin sa St. Luke's. So, nagiging dahilan po iyan sa 221G. Ano-ano nga ba yun? Bakit nga ba nadidelay dahil sa St. Luke's medical examination? So, ito po yung mga halimbawa kung bakit po nagkakaroon ng problema sa medical examination ninyo. Usually po, ang common po is kaya po nadidelay is dahil po na sputum test po kayo. So, iyon kasi may duration po ng 60 days, kaya po nadidelay, kaya nagkakaroon din po kayo ng 221G. For example, nakapagpa-medical po kayo ng halimbawa po is December 1. Ang schedule nyo sa consul ng final interview is December 7. So, pagitan lang ng isang linggo po yon, di ba? Kaso po na-sputum kayo. So, ibig sabihin, kahit natuloy po ang final interview nyo sa US Embassy Manila, which is isang linggo lang po yung pagitan, after pong pumunta kayo sa St. Luke's, pero na-sputum po kayo, ibig sabihin po yun, madidelay po talaga kayo, mabibigyan kayo ng 221G para po antayin po ng US Embassy Manila ang resulta ng sputum nyo within 60 days na resulta po. Minsan po, nangyayari po, may additional x-ray din po, may additional follow-up pa. So, pwede pong mangyari din yon kapag kailangan uli kayong i-x-ray para makita po yung clear lungs ninyo. And pwede rin po uli kayong mag-antay ng mas mahaba pa po within 6 months or more kapag may nakita pong findings sa St. Luke's Medical na sa sputum nyo na kayo po ay may TB. Na ibig sabihin po, meron po kayong tuberculosis. So meaning po, kailangan nyo po namang magamot muna po yung tuberculosis ninyo. Pero wag po kayong mag-alala kasi ang tuberculosis naman po, madali lang naman po iyan nagagamot. Magte-take lang po kayo ng gamot na ibibigay sa inyo ng St. Luke's and then magre-report kayo every month kay St. Luke's. Depende po sa instruction ni doktor sa inyo kung kayo po ay may tuberculosis. So, ibig sabihin, mas mahabang panahon pa po ang aantayin nyo sa 221G nyo ng resulta kung kayo po naman ay may tuberculosis. Okay. Ang pangatlo naman po, ito naman po yung tinatawag na administrative processing. Hindi po ito denial. Ibig sabihin po, mag-aantay lang po talaga tayo ng oras, panahon, buwan, kung kailan po tayo mabibigyan ng additional na resulta o anumang instruction na manggagaling sa CEAC sa status po ng visa application natin. Iyon po ang ibig sabihin ng administrative processing. Pero iba-iba rin po iyan. So, iisa-isahin din po natin yan. So, pwede pong background check.
So gusto nila munang makita po kung ano yung personality na background check nyo. Baka po may mga criminal case. So dino-double check po nila yon. Pwede rin pong identity check. Meaning, meron kayong kapangalan. So more further review pa rin sa US Embassy Manila kapag meron kayong mga magkatulad na pangalan. Minsan may mga common name na marami po dyan na De La Cruz, Ramos, o yung mga common names na Spanish, o yung Smith, Williams. So, yan po sa US Embassy Manila kapag marami pong magkatulad na pangalan. So, medyo mas matatagalan po sila dahil nga po may identity check po na mangyayari sa inyo. Next, sa administrative processing po, chine-check din po nila yung relationship review sa inyo between the K1 sa fiancé po. Pwede rin po sa mga CR1, IR1 visa. Chine-check din po nila yon. And even doon sa mga IR5 na mga related na mga anak ninyo o sa inyo, tinitingnan po talaga nila yung relationship review. Kaya po nagkakaroon ng administrative processing din po. Pang-apat is wrong or incomplete po yung finilapan nyo sa DS-160 o DS-260. Minsan po mali yung address niyo o misspelling. So medyo possible din po iyon na matutuwan kayo kapag mali po yung fill up nyo sa DS-160 or DS-260 nyo. Kaya po importante po na lagi ko pong sinasabi, reviewin nyo muna pong mabuti yung mga ilalagay nyo po sa DS-160 and DS-260. Ang payo ko po sa inyo, yung lahat ng mga civil documents nyo habang nag-fill up kayo sa DS-160 nyo o sa DS-260, kailangan po nasa tabi nyo na rin po iyon para po yung lahat ng mga civil documents nyo po kapag nag-type po kayo sa DS-160 o DS-260 nyo, tama po yung lalabas para po hindi kayo magkamali sa mga misspelling o sa mga dates o mali po yung address. So, importante po talaga yun sa kanila. But, don't worry po kasi lahat naman po ito fixable. Maayos naman po ito as long as ifa-follow nyo po yung instruction sa inyo kung ano po yung binigay sa inyong slip na nakasaad doon kung ano po yung mga requirements o mga documents na dapat nyo pong isubmit uli sa kanila kapag po kayo natuto 1G. Alam niyo po ba na ang Tuto 1G, meron po iyang color by color. Ibig sabihin po, meaning may mga iba-iba pong kulay ang slip. Meron pong slip na bibigay sa inyo na blue slip, and meron pong white slip, meron pong yellow slip, meron din pong pink slip. Minsan naman po, walang ibibigay sa inyong slip, kundi bibigyan lang kayo ng instruction ni Consul kung ano po yung gagawin. So ito ipapaliwanag ko sa inyo para hindi kayo maguluhan kung ano-ano ba yung sinasabi kong slip. So, sa susunod na topic ko, sa susunod na content ko, dahil may haba po itong sinasabi ko na mga slip na to, dahil meron po itong specific na designation para po basaan yung mga kulay-kulay o color meaning na binibigay ni Consul kapag natuto 1G. So, ipapaliwanag ko po iyon sa susunod na video ko. Pero for the meantime, mag-commercial muna tayo kasi may nababasa ako na nagpapa-shoutout sa mga bago kong mga subscribers at saka yung mga datihan ko ng subscribers na laging nagsasabi sa akin na nakasubaybay daw sila sa akin. So, isa-shoutout ko muna si Mary Grace Tagalog from Cebu. Ayan, shoutout sa iyo dyan, Mary Grace. That I promise, isa-shoutout kita. At saka meron pa akong natutuwa akong isang aking fans dito sa Pinay Hawaii na sinasabi niya sa akin na lagi daw siyang nakasubaybay at lagi niyang pinapanood dahil natututo siya sa binibigay ko sa kanyang dun sa mga video ko, natututo siya at dahil
magsasubmit din siya ng siguro ng kanyang application o nagpaplano. So, sabi niya, lagi siyang nakasubaybay sa akin. Hello, shout out sa iyo, Brecca Nunez. Kung nasaan ka man, matutuwa ka dahil na-shout out kita ngayon dito. At sa mga gusto pang magpa-shout out, dun sa mga sumusubaybay na rin sa akin, comment lang kayo below and then in the next vlog, ililist ko na rin kayo sa mga isa-shout out ko. Okay, tsaka eto panibagong tip ko lagi sa inyo, no, guys and mga kababayan ha, yung CEAC. Hanggat maaari, araw-araw po sana, no, i-check ninyo kung ano yung status ninyo. Baka kasi na-miss nyo na meron na pong nakalagay na approve na pala kayo at kailangan na nila yung inyong passport, no? Dahil nakapag-submit na kayo ng 221G sa requirements nila na ni-required o kaya na-review na nila. So, araw-araw nyo pong i-check ang inyong CEAC. Kahit po wala yan, okay lang po yan. Basta para po iyang paggising niya sa umaga, araw-araw kayo nagigising sa umaga, araw-araw nyo rin pong i-check yan. Libre lang naman po yan, no? So, kung excited kayong pumunta dito sa US, ganun din po yun. Excited din po kayong mag-check ng inyong status sa CEAC, no? Unlimited. So, ganun po ang gagawin nyo, ha? I-check nyo lagi. Yan po ang lagi kong pinapayo sa mga nag-message po sa akin at natutuwa naman ako sa inyo at nagme-message kayo sa akin at nagtatanong at yun po yung talagang gusto kong mangyari. Kung hindi nyo po naiintindihan ang mga video na ipinapaliwanag ko sa inyo, wag po kayong mahiyang magtanong sa akin. Kung hindi man po ako makakasagot ng the same na araw na yon o ng oras na yon, sasagot pa rin po ako sa inyo. Kasi nagche-check din po ako dahil iba po yung oras ko dito sa US at iba naman po yung oras nyo dyan sa Pilipinas. Tandaan nyo po, yung sa inyo po is mas advance po kayo ng isang araw sa akin. Dito po, halimbawa ngayon, Friday. Sa inyo po, Saturday na. Araw sa inyo, gabi pa po sa akin. So, kaya kung hindi man mo ako nakakasagot agad-agad, pasensya na po. Pero isasagutin ko naman po kayo kahit po iyan minsan ho, natatabunan yung inyong mga tanong sa akin ng 2 weeks na at dahil meron na pong maraming nagme-message sa akin, tinatry ko pa rin isa-isahin na baka meron pa rin akong mga na-miss na mga nagtanong sa akin. At kahit nagtanong na kayo sa akin before, pwede pa rin kayong magtanong ulit sa akin. Maaalala ko na kayo ngayon and then masya-shout out ko kayo kung gusto nyong ipa-shout out ko kayo dito sa aking vlog, no? Yan, I hope na nakatulong ako sa discussion natin tungkol sa 221G para sa mga CR1, IR1, K1, IR5. Kung may mga question po kayo tungkol sa mga documents o kung may question kayo tungkol sa St. Luke's, message lang po kayo sa akin dito at sasagutin ko po kayo para matulungan ko kayo. Magba-back and forth po tayo para po sa ikabubuti ng inyong visa application journey ninyo. Doon po uli sa mga hindi po nakakakilala sa akin, sa mga baguhan po na nakita ang aking vlog na ito. Ako po si Jeannie, Pinay Hawaii. Don't forget to subscribe to my channel, Pinay Hawaii. Bago pa lang ako pero nag-grow po ang channel ko. Nakakatawa naman. I think nasa 1,124 na. So, ayan. Tumataas ang aking countdown ng subscribers. Maraming salamat po. At saka dun sa mga nanonood lagi sa akin, natutuwa naman ako at ang gaganda ng comment niyo sa akin na detalyado daw ang aking mga at malumanay at maayos daw akong magpaliwanag. Maraming salamat po. Iyan po para sa inyo. Kaya ko po ginagawa ito. Lagi ko pong sinasabi iyon para po ako makatulong sa inyo. Kasi galing po ako sa hirap, so
ganyan din po ang gusto kong ma-share sa inyo na mag-success din po kayo katulad ng nararanasan ko ngayon na masaya, maginhawa ang buhay at nakakatulong ako sa pamilya ko, nakakatulong din kayo sa pamilya ninyo. Kung makakarating kayo dito sa US, so gusto ko tayo mga Pilipino, mga kababayan, nagtutulungan. So, yun po yung gusto kong number one aiming ko. Wag lang nga po sa pera. Pagdating po sa pera, wala po ako nun. Marami lang po akong knowledge, pero siguro sa datong, on budget pa rin po ako dito sa Hawaii. Masyado. Yun po, no? Okay, thank you po sa lahat ng mga nagsubaybay sa akin. Thank you so much. At sa susunod na next vlog, pag-uusapan po natin ang Blue Sleep ng 221G. Yun po yung susunod kong vlog. No, abangan nyo po yan. Thank you. Good night po. Gabi na po dito.